Game. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Sa business, kahit anong business, printing business, etc., kung ano pa man yung business na pinasok ninyo, kung alam ninyo yung value ng inyong ginagawa ay mababa or hindi naman ganun kagandahan, syempre, ibibenta mo lang yan sa naaayon sa iyong mga item kung gaano yung value niyan. Kung gaano lang ka taas or kung hanggang saan lang yung value na yan, syempre, hindi mo ibibenta yan naman ng sobrang baba. At naman kung nakikita mo yung item mo na sobrang ganda at sobrang taas ng value para sa'yo, syempre ibibenta mo rin yan ng mataas ang presyo. At huwag kayong maniniwala sa mga terminology ng mga ibang tao dyan na kapag daw mababa daw yung value mo, sobrang baba mo daw ibibenta, at kung mataas naman yung value ng yung item ay sky is the limit. Huwag kayong maniniwala sa sky is the limit, mga bobo. Mag-research kayo, mga mangmang, no? Kaya nga meron tayong tinatawag na price optimization, no? Ay, ang price optimization, ayan yung i-analyze mo yung customer sa paligid mo, yung market data niyan, para makuha mo yung tamang presyo, or kung tataasan mo yung presyo, malalaman mo. Huwag kang maniniwala sa sky is the limit, kasi yung tao na nagsasabi niyang yung overpriced printing channel, masyadong magaling mang budol lodob ng mga kung ano-anong mga wordings na parang pinapabango yung mga words, no? Sabi nga niya, no, kung nakikita mo daw na mababa yung item mo, yung value, ibenta mo ng mababa, ba't mo naman ibebenta ng mababa? Ibenta mo ng sapat lang, at hindi rin sky is the limit, no? Yung mga bibili lang sa'yo ng mga sky is the limit, yung mga taong uto-uto, at saka yung mga may pera at wala na akong pakialam doon dahil mga hindi na nagre-research yung mga yan. Kahit ako, kung marami akong pera, hindi na ako magre-research, nakita ko lang na may isang tao na nagbebenta ng ganito at sikat, syempre bibilihin ko na yan, no? Kaya naman natin sinisimulan yung mga ganitong topic dito sa printing channel natin, dahil nakakaawa yung mga mauuto netong mga tao na nagbebenta ng sobrang mahal. Doon tayo naaawa, no? Isipin mo, ang tagal nilang inipon yung isang item para mabili, tapos yun pala, makakabili na sila sa murang halaga, di ba, no? Salamat din sa mga suporta nyo, no? 1K subscribers na tayo, at marireach na natin yung monetization, no? At eto, no, konting seminar emirate muna tayo, no? Shoutout muna dito kay Dane, dito sa tropa natin na to. Na-meet ko siya sa isang online seminar before sa Zoom. So sana naalala pa niya ako. Pero ito yung kanyang vlog dito, no? So konting seminar lang tayo para naman medyo makasagap tayo at hindi tayo maging mangmang, no? At sana kahit papano mai-translate ko sa inyo kung anong mga nilalaman neto tungkol to sa mga overpricing, kasi yung mga terminologies na binabanggit nung isang overpriced printing channel, sinasabi niya na kung pababaan daw ng presyo, talo na daw sila. Hindi niya binabanggit yung term na overpriced talaga yung kanilang mga binibenta. So para sa mga mangmang, para sa mga utu-uto, ang overpriced, eto yung isang item na kapag binenta mo na mas mataas sa value ng market. Ayan, no? So overpricing is the act of setting a higher price than the value ng product mo, no? Halimbawa, yung product mo ay hindi naman ganun kataas or hindi ganun kaganda, pero yung presyo ng pagbebenta mo ay sobrang taas, sobrang mahal. Hindi mataas sobrang mahal, over nga kumbaga over pa, sobra. So ayan, no, para sa mga nagsisimula ng printing business, no, kung magse-set kayo ng overpricing, kagaya nga ng nung overpriced printing channel, kung magbabalak din kayo ng buy and sell, or kung ano man yung inyong mga item dyan sa inyong mga printing shop, or kung ano man yung binibenta nyo, no, merong sinasabi dito si Dane na 3 dangers daw ng overpricing, no, at talaga naman yung pricing ay isa sa mga, or eto yung talagang overall success ng pag-angat ng business mo. Kasi kung napapansin nyo, no, ilang taon lang or napakabilis ng paglago talaga kapag ka overpriced talaga yung mga binibenta mo at marami kang nauuto. Yan talaga yung major role, yung pagpepresyo talaga para sa iyong pag-unlad, no, dyan sa mga business mo, no. So eto nga daw yung 3 dangers ng overpricing. Customer unwilling to pay. Syempre, hindi naman lahat ng tao
utu-uto at mga maraming pera na hindi nagre-research ang bibili sa'yo kasi napakalawak na talaga ng market. Sinasabi ko sa'yo, hindi yan utu-uto lahat. At eto pa, hindi naman sa kapag binabaan mo naman yung presyo mo ay hindi tiyak yung mga bibili sa'yo kasi nga kung naaalala nyo sa previous kong video, yung Kuyi na magenta na issue ay binili nung isang nagrant sa Facebook kasi daw nabili niya yung Kuyi na ink ng mura lang, 90 pesos. Akala niya peke yung 90 kasi nga sobrang mura, which is ayun naman pala talaga yung tunay na presyo ng distributor. Tapos yung sa sobrang mahal sa overpriced printing channel ay talagang mahal. Akala naman niya ayun yung original talaga, 'di ba no? Syempre mas mahal, akala tunay, pero parehas lang pala. Yan yung lamang kapag nagre-research kayo. So nakalagay din dito no, kung gusto niyo daw talaga na mag overcharge or presyo ng overprice, kailangan nyo munang palaguin yung inyong brand na which is ganun naman yung ginawa talaga netong overpriced printing channel kasi nung una, mura pa lang yung kanyang binibenta hanggang sa talagang tinodo niya na nag-overprice na siya kasi established na yung brand niya. Kilalang kilala na siya na which is akala nung mga baguhan ay ganun talaga yung presyo, di ba no? Yun na pumapasok yung channel natin, kaya ako ginagawa tong channel natin kasi nakakaawa yung bibili ng overprice na akala nila ayun na yung presyo talaga nung original na item na yon, na which is hindi pala yon kasi nga established lang yung nagbebenta kaya maraming mga nauuto. So ayun yung mga magiging isa sa mga dangers ng pag-overprice. So ayun nga no, dahan-dahan lang sa pag-charge ng sobrang mahal at wag nyo nang gagayahin yung napakamahal magbenta. At ang isa pang magiging apekto sa inyo ng sobrang mahal kung hindi pa establish yung inyong brand ay napakatagal ng balik ng inyong investment no, longer sales cycle. Kung nagba-buy and sell lang kayo, kung gusto nyong bumalik agad yung ininvest nyo, matagal nyong makukuha kasi nga sobrang mahal nung iyong mga produkto kasi hindi ka nag-price optimization, hindi mo na-research yung presyo dyan sa mga tabi-tabi mo na mga printing shop din. At ang mangyayari pa dyan, yung customer mo ay talagang matagal mo pang mapapadecide sa pagbili ng iyong mga item. Kasi parang magtataka sila, ang mahal nito kasi nga hindi ka pa established. Yung pangatlo, no, competitive disadvantage. Kung sobrang overpriced ka, mas lalakas yung benta nung sakto lang yung bentahan talaga ng presyo. Ganun talaga ang mangyayari kung nag-overprice ka agad. Paano nga ba talaga nag-overprice ka agad dito sa printing business, no? Kapag ka bumili ka ng iyong mga materials ng sobrang mahal. Syempre kung yung materials mo sobrang mahal ka nagsimula, syempre mahal ka din magbebenta. Kaya doon ka napapasok sa yung customer mo ay mahihirapan bumili sa'yo at hindi mapapaisip-isip pa at matagal yung return ng investment mo at mas lalamang naman yung tama lang yung presyo. Bibigyan ko kayo ng sample, no? Eto sa Uniprint, yung Epson 121, binibenta lang nila ng 6,600 plus 200 sa pagpapakabit ng waste tank or yung external waste tank. Tapos, kapag sublimation ink naman, eto 7,000 plus 200 sa waste tank. Tignan nyo yung pagkakaiba ng established na company, no, yung Uniprint. 6,000 na nila na ibebenta yung product. So, para sa akin, sakto pa rin siya sa merkado or sa market. Ito yung sinasabi ko sa inyo na price optimization kasi nga, ang original na price lang ng Epson 121 ay 5,400. So, kung may kasama ng pigment ink, siguro plus 400. Tapos, syempre, dagdag na rin. Nag-charge din sila para sa dagdag kita sa company nila. So, ganyan lang yung saktuhan na benta. So, kung doon kayo bibili sa kabila na 8,500, ang tawag doon ay overprice. Sobrang mahal talaga, overpriced talaga. So ito, medyo suggested pa siya sa market, 6,600. Tsaka etong presyo na to, pwede nyo nang ipatanggal dyan yung shark teeth. Basta dyan lang kayo bibili sa Uniprint. Ayan, ako na nag-research sa inyo, no? So ayan yung overpriced. So, syempre, yung Uniprint, hindi pa naman ganun kalakas. Although talagang malakas na rin yung company niya, pero hindi siya ganun katunog sa social media. Mas matunog talaga yung overpriced printing channel. Kasi
Kasi nga, 'di ba number 1 daw siya sa pagiging overpriced. Kaya kilalang kilala siya. So, yun yung nagagawa kapag ka established na yung brand mo, kaya mo nang magpresyo ng sobrang mahal. Na-topic na natin yung tatlong dangers ng overpricing. Dito na nga tayo sa kung paano mo mag-get away yung overpricing, na which is kanina ko pa sinasabi, no? Kailangan yung brands mo talagang ma-establish mo na siya para hindi na mapansin ng iba na talagang ang mahal mo. Ang mahal talaga ng presyo mo. Kagaya nung iPhone, kung napapansin nyo yung iPhone, no? Kahit na iPhone 14 or iPhone 15, halos same pa rin yung specs niya, pero nagmamahal talaga pagdating ng nagbagong version, no? Ganun din dito sa printing business, no? Established na yung brand mo, pwede ka nang magpresyo ng sobrang mahal talaga, na which is talagang panglalamang sa mga kawawang mga nag-iipon talaga. Ang target lang naman talaga natin dito sa channel natin, yung sakto lang yung pambili. Yung sa mga bigatin dyan, yung mga bumibili ng mga tig 75,000 na package, 80k na package, wala na tayong pakialam sa kanila kasi yung mga yan talaga, hindi na nagre-research yan kasi marami ng mga pera yan, bahala na sila sa buhay nila. Malulugi at malulugi yan kasi nga hindi sila nag-research. Swerte kung napaangat nila yun or napalago nila. Ito ang sasabihin ko sa inyo, no? Sa networking, hindi lahat nagtatagumpay. Kasi nga networking yung galawan na itong no? Diba, no? Isipin nyo, sa networking, hindi lahat nagtatagumpay. Kung marami kang binayin at talagang sobrang galing mong mambudol sa networking, talagang lalago at lalago ka. Pero kung saktuhan lang yung pera mo, talagang hindi ka papaldo talaga dyan, no? Mamaya, ang mangyayari pa dyan, kung saktuhan lang yung pera mo, mawala pa yung mga network mo. Ganyan din sa printing, no? Kapag bumili ka ng, parang nag-buy-in ka or bumili ka ng printer tapos hindi mo na market yung hindi ka nag-price optimization, sobrang mahal ng binibenta mo, hindi ka bibilihan, di ba, no? At saka matagal yung return ng investment mo. Although, nagkaroon ka nga ng printer, at least, nasa iyo yung printer. Parang sa mga networking din, at least meron kang mga vitamins kahit hindi ka lumago or hindi ka pumaldo. Ayan, no? Kaya sa mga pumaldo na bumili ng overprice, so swerte nyo, yun lang yun, kasi ginalingan nyo no? Ginalingan nyo yung So eto pa, no? Para mag-get away nyo nga yung pagiging overpricing, nasa situational sales din yan. Sa mga hindi nakakaalam, talagang pumaldo si Overprice Printing Channel nung mga panahon ng pandemic kasi talagang nagkakaubusan ng mga printer nun at talagang sobrang daming hinohoard. Dun siya nagtagumpay, talagang todo benta, talagang napakamahal kasi yung printer na 121, sa pagkakaalam kong doon nagkakamali, nasa 3,500 lang yon. Tapos parang nabibenta ng 7,500, talagang papaldo ka ng papaldo. Doon na nga papasok yung situational sales na the more na tumataas yung demand, the more na mamahal yung presyo mo doon, no? Pero limited time at hindi naman habang panahon mga uto-uto yung bibili. At eto pa, sa mga target audience or sa mga target mong mga buyer, no? Ito nga sinasabi ko, yung sa mga overpriced talaga, ang magiging target talaga niyan, yung mga mararami talagang areps, no? Talagang rekta-rektahin na natin yung mga mararaming areps, pero kawawa lang talaga yung mga bibili or yung mga magbabuy-in na ang tagal nilang inipon, tapos overpriced pala yung kanilang nabili. Syempre, yung mga newbie na nag-build ng business ng napakamahal nila nabili yung item, syempre mahal din yung ibebenta nila na mga presyo sa kanilang mga sticker or mga mugs. So, papasok na doon yung matagal yung return ng investment nila at syempre, kung hindi nila ipinursue, maaari silang malugi, no? Kaya isipin nyo pag magbi-business kayo, no? Napaka importante yung pagpipresyo, no? Mag-price optimization kayo. Alamin niyo yung market value diyan sa area ninyo. Analyze niyo yung mga customer ninyo diyan sa lugar nyo. At sinasabi ko sa inyo yung pag-overprice, talagang ayan yung makakapagpabagsak sa inyo kasi hindi lang naman lahat ng nanonood diyan or hindi lahat ng customer nyo ay mga uto-uto. Ayun ang sinasabi ko sa inyo, mag-research kayo. At sana kahit paano, no, naintindihan yung pinagsasabi ko dito. Medyo mahirap kasi
i-translate eh. Alam ko namang may hirapan kayong ano dito eh. Pinilit ko na lang Tagalugan at pinilit ko na lang maipaliwanag sa inyo. Kung gusto nyo, bisitahin nyo na lang tong vlog neto ni Dane. Ito si Dane nga pala, US based to, no? Nagkausap lang kami nito sa Zoom before, sa seminar namin dati. Ayun, basahin nyo na lang to tungkol sa price overpricing. Kahit pa paano, sana naintindihan nyo yung biniburs ko dito. So, ayun. Dahan-dahan lang sa pagpepresyo kasi delikado kayo dyan, lugi kayo dyan pag nagkataon, no? Tsaka may balik kung talagang nag-overprice ka ng sobra, no? May mga balik yan, may mga karma yan para sa mga nag-overprice talaga, sinasabi ko sa inyo yan, legit yan. So ayun lang, like, share, and subscribe. Comment down below kung may mga katanungan kayo dyan, no? Pasensya na din kung hindi nyo masyado maintindihan to, nahihirapan din akong ipaliwanag sa inyo eh. Bye-bye.